Hindi pwedeng ituro lang dito sa Kongreso. Hindi pwedeng sisihin lang si Congressman Saldico. There are enablers that are still inside and we cannot see them. There are Hindi lang daw pwedeng sisihin itong si Congressman Saldico. Madam, huwag ka masyado magpahalata. Naku, baka ma-inlove sa'yo si Saldico niyan. Hindi, simple lang naman yan, Congresswoman Janet Garin. Bakit ayaw mong ipalabas yung USB ipinakita nitong si Congressman Toby Tiangco? Bakit magka ba ipinlay yung laman ng USB talagang magkakaalaman na lahat ng problemang kinaharap natin ngayong mga panahon na to ang makakasagot lamang itong Shelly Saldico? Yan na nga ho ba sinasabi natin. At dito rin mo sa video na to, papasadaan natin na mabilisan yung pinaka-latest na video nitong si Senator Rodante Marcoleta. At merong nangyayaring ingay ngayon sa social media. Hindi naman ho natin kilala kung sino tong mga maiingay na to. Ang kilala lang naman natin dito, itong si Ma'am Kitty Duterte. Meron ho kasi siyang post. Luxury looks better when it's self-made. Yan yung sinasabi natin. Oy, Claudine ko, makinig ka ha. Dapat kasi ganyan. Hindi yung tipong para kayong di ba? Tito mo, congressman, chairperson ng appropriation. Tatay mo, may-ari ng iTone. Anak ng Petrang Garapata. Kumakain ka ng hapunan na nagkakalaga ng 700,000 piso. Yun lang naman ho dahilan kung bakit talagang pinanggigilan niyang Claudine ko. Tingnan mo yan si Ma'am Kitty Duterte. Tingnan mo naman, ha? Talagang nagtatrabaho, nagpo-promote ng deodorant, ipinapahid pa niya sa kilikili niya. Yun ang gawin mong halimbawa. Ngayon, inano ho siya, binas. Merong nagbas sa kanya, di ko naman kilala. Nagtataka ako, lahat ng influencer, bukang bibig ang pangalan niya. Hindi real talk, di natin kilala yan, ha? Salome, sino to? Sabi ko, bakit pinag-uusapan sa social media sa pag-bash niya dito kay Ma'am Kitty Duterte? Sinerch ko sa syempre, di ko nga naman kilala. Puta akong Google. Pero bago yan, kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Isang like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Scan nyo na ho yung QR code na yan para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan. Nagpunta na tayo ng Google. Ituloy na natin ang kwento. Kwentuhan lang naman tayo dito. Wala ng video, kwento-kwento na lang. Naknanto ko di ba? Wala ng video. Kwentuhan. Ayun na nga, nagpunta akong Google. Search ko dyan, Salome. Pagka-click ko ng enter, anak ng toko, yari tayo dyan, sabi ko. Ito ang nambabas kay Ma'am Kitty Duterte. Sabi ko, base dun sa napanood kong interview. Interview pinanood ko! Baka kala nyo, hulaan nyo sino nag-interview. Teka lang, papakita ko sa inyo mga kababayan. Ito. Pakita ko sa inyo. Noong sinerch ko, may nakita ko. Ito nakita ko. Ang nag-interview, si Julius Babaw. Anak ng Petrang Garapata. Sir Julius Babaw, ano ba yan? Pagkatapos mo dito kay Sara Diskaya, kay Salome Salvi naman ang in-interview mo. Anak ng Petrang Garapata. Wala bang happy ending tong interview na to? Hindi, tatanong lang. I mean, baka kumain sila ng nag-fast food sila, di ba? Or nagpa-change oil sila. Hindi natin kilala yung Salome Salvi. Kaya nga sinerch natin, pagka-search natin, yan ang nakita natin, interview. Pinanood natin yung interview niya, inintindi natin kung ano trabaho niya. Doon na nagkalitaw-litaw. Anak ng tao ko, yariho tayo dyan. Hindi na, tinanggal na natin. Siyempre, yan ika nga masyadong makamundo. Hindi ho tayo. Ayaw natin siya ganyan. Ano ba yan? Ano lang naman tayo. Doon lang, okay na tayo doon sa mga magagandang reporter. Pero pagka Salome Salvi na pinag-uusapan, medyo distansya tayo dyan. Pamihira itong si Julius Babaw. Lahat talaga pinapatos niya. Lahat pwedeng interview siya. O Julius, interviewin mo naman ako. Ako naman ang pasikatin mo kasi merong pattern Merong trend na merong trend talaga yung mga ini-interview nitong si Julius Babaw. Talagang
nakikitahan ng potential. Ito, Senator Dante Marcoleta, sok pa. Sagawa tayo ng pangalawang pagdinig itong malawak at hindi matanggap-tanggap na pagkakalustay ng ating pera ukol nga sa paglalatag ng mga flood control projects. Siguro po napansin ninyo ang kaseryosohan po ng pagdinig dahil ako po mismo. Alam niyo saan ako bumibilib dito? Yung background music. Doon talaga ako bilib na bilib. Mas genuine pagka walang background music. Parang napaka-raw. Kasi mga kababayan natin, malayo pa lang, ramdam na nila eh. Kung talagang makapagbagdamdamin na sinasabi ni Shen, talagang mararamdaman niya ng mga kababayan natin. Pero kanya-kanya trip yan. Hindi ko sinasabing mali ang ginagawa na yun ng team nitong si Shen. Ang sinasabi lang ho natin, marami tayong pinapanood na video at may kurot pagka yung tipong yung delivery. Kasi sikat na yun eh. Magaling ang delivery niya. Ba't lalagyan pa ng background music? Tuloy. Sa aking pangunguna. Baka sabihin naman, PH, nakikukuha ka na nga lang ng video ni Senator Rodante Marcoleta, reklamador ka pa eh. Ganun talaga eh. Mga kanya-kanyang trip yan. Trip ko yung raw, nga yung tipong hearing, yung wala marami. Ng salita. Nung makita ko po na hindi nila maibibigay yung listahan ng mga bilang ng flood control projects na tinawag nating multo o ghost projects, ay talagang sinabihan ko ng diretso ang ating secretary. Para ako nanonood ng Game of Thrones. Tari Bunuan ng TPWH, hindi ko tatanggapin yung dalawang listahan na ibibigay mo sa akin. Sapagkat nung unang pagdinig pa lang, ang indication na sinasabi namin dyan, marami talaga yan. At napilitan kong sabihin sa kanya na sa estimate namin, hindi bababa sa 70 ghost projects. Bakit ang ibinibigay mo ay 2 lang? Siguro napansin po nila na seryoso po talaga kami. Kaya ako'y nabigla sapagkat di ko inasahan na magbibitiw siya kagad nung araw na yon. Nahuli kaming magkausap sa pamagitan ng text messaging. Pero nandun na po yun. Kanina, na lumitaw po na sana next hearing siya, nandiyan pa rin yung si Secretary Bunuan kahit hindi na siya DPWH Secretary. Kasi ano ho siya, kahit hindi na ikaw, maraming kahindutan na nangyari dyan sa ahensya na yan, meron ka pa rin pananagutan. Ika nga, kung tawagin nila yon sa salita namin, residual accountability. Saan mo na naman magaling yung PH? Wala lang, trip ko lang. Kumbaga residue na iwan ng mga pananagutan nitong si Manuel Bunuan. Di ba? Kahit na hindi na ikaw ang hindi ikaw yung DPWH Secretary. Naku, maraming nangyaring kabuktutan, kabalbalan ng panahon mo. Maraming facts, marami kang nalalaman na facts na mailalahad mo. 'Di ba sino yung mga congressman na tinawag ka doon sa gilid ng plenaryo at sinabi na, "Kong, please, next budget deliberation, di na ako magtatanong pero isama mo na sa NEP yung project ko, ha?" Sabihin mo yun, Secretary Bunuan. At siya lang ang nakakaalam kung sino-sino yung mga congressman na lumapit sa kanya. Shen, hindi ko na isisingit to this budget season. Magkita na lang tayo next year, pero hindi na ako magsasalita sa plenaryo. Hindi na kita lalapitan. Isingit mo na kagad diyan sa NEP. Nasa NEP na kagad. Hindi na tayo magtatanong, hindi na kita kakausapin. Alam mo na 'yon, 'di ba? Yun ang sinasabi ho natin. Kasi karamihan ng mga project na yan, budget deliberation, lahat ng may gusto na ayaw na makipagsiksikan dyan sa pondo na yan, ang gagawin nila, makikiusap sila sa susunod na budget season, isalin nyo na sa NEP. Susunod na NEP, National Expenditure Program na galing Malacanang, yung susunod na yon, hindi ko na kailangang ipasingit sa'yo, ikaw na mismo maglalagay. Sino, ilan, yung mga congressman na nakiusap dito kay Manuel Bunuan. Tama, mali? Yun ang atin doon. Kaya kung tayo tatanungin, kailangan pa rin dumalon itong si Manuel Bunuan. Siya po halimbawa, itong particular na flood control project na to, hindi ko alam kung, ito feeling ko lang naman eh. Alam niyo naman si PH update. Maraming feeling yan eh. Kagaya ito kay Salvi, nung nakita ko, na-feel ko ayaw kong panoorin eh. Kasi sabi ko, kasalanan to eh. Yung kay Julius na panood ko, yung interview. Okay. Halimbawa, di ba? Ako, congressman. Di ba? Ngayon, merong siningit dyan sa NEP na yan. Ilinagay na sa NEP yung project. Kaya hindi excuse yung
wala naman sa amin yan eh. Di naman sa amin galing yan eh. Di naman namin siningit yan eh. Di naman galing BICAM yan eh. Di naman galing small committee yan eh. Hindi na talaga manggagaling doon. Kasi last year mo pa pinakiusap kay Bunuan yan na isama niya ngayong NEP na to. Ngayong budget na to. Di ba? Isinama mo na sa programa ng executive para wala nang mangyayaring tanungan diyan sa House of Representatives. Tama mali. Marami mo silang focus diyan. Si Manuel Bunuan ang makakasagot diyan. Di ba? Halimbawa, sasabihin to si Manuel Bunuan. Congressman Eho, alam niyo itong particular na project na to, kinausap niya ho ako noong budget deliberation ng 2024. Sabi niya, hindi na siya magtatanong ngayon 2024 budget deliberation, pero sa 2025 budget, dapat maisama yung kanyang project dyan sa distrito niya. Siyempre, alam na ni Bunuan letter of intent, ika nga, di ba? Nagbigay na ng proposal sa DPWH. Ngayon, sige, valid naman, tama naman, may lubog talaga dyan. Isama nyo na sa National Expenditure Program. Lagay nyo na yan, ika nga. Ilagay nyo na yung item na yan sa mga proyektong gagawin ng executive. Pero, yung ideya, sinong nagpaputok ng ideya dito kay Manuel Bunuan? Yun ang dapat sagutin ni Manuel Bunuan. Marami pa ho mga kababayan. Maraming skema, ika nga. Maraming skema yung mga yan, yung mga ika nga, para sila mga sindikato dyan. Neryoso din namin sapagkat alam namin yung 15 contractors na yon ay maaring natatakot na magturo ng iba pang mga sangkot dito sa maanumalyang pagkakalatag ng flood control project. Pero binigyan natin sila ng alternative. Pinayuhan nga namin ay consider nila yung magbayad na lang sila ng tanyo sa gobyerno at ituro nila kung sino yung mas may pagkukulang dito sa mga bahagi ito. Kanina po sinabi namin, kinasangkapan na namin yung AMLAC. Titingnan po kayo ngayon at sa pag-umpisa ng aming pagdinig, sila rin ay nakahanda na rin magsagawa ng sarili nilang pag-iimbestiga. Maaring ma-freeze ang assets ninyo. Nakiusap din kami sa immigration na magpalabas sila ng lookout order. Baka sakaling ang iba po sa kanila o sa inyo ay nagtatangka na umalis ng bansa. At yung pick-up, sinabi namin, yung chance na ma-revoke ang mga lisensya ninyo, nandyan din. Of course, ang DPWH at saka yung Civil Service Commission, kapwa sila mayroong karapatang magpataw ng preventive suspension sa kanilang mga airing officials at mga empleyado. So, siguro po napansin niyo na seryoso po kami talaga na matuntun natin kung sino talaga ang may kasalanan. Yan po naman talaga. Yung yung salitang tuntun, yung matuntun natin, kumbaga masundan o malakaran. Yung masundan, yan, matuntun yung kumbaga sa yan, kung sa daan yan, malakaran ng tuloy-tuloy, matuntun, mahanap, yan ho, kasi baka yung iba hindi alam matuntun yan salita ng tribo ni Senator Ronaldo Corneta. May tribo pala to. Taga Norte, yung mga tribo niya. Baka katribo ko yan. Di ba, Sen? Katribo tayo, di ba? Mga tribo ng mga pogi. Ang tinatahak na direksyon ng ating pagdinig. Yan lamang po kayo at magantay-antay po ng konti kasi mabigat po talaga ang ganitong klase. Sen, no rush. Ika nga, yun ngang kabuktutan na hearing ni Risa Hontiveros. Ilang buwan na, gaano kahaba yung kay Alice Guo, di ba? Ginawa nilang teleserye. Pati yung mga boyfriend, naliligaw, yung mga relasyon niya, personal na buhay, kinalkal. Yan. Hindi namin kayo pressure, hindi namin kayo bibilisan, hindi namin kayo hahanapan ng mabilisang resulta dahil lang nahanap natin dito konkretong solusyon. Di ba? Hindi pwedeng mabilisan na kagaya ng mga taga House of Representatives, puro kabuktutan lang mga pinagagawa niyan, di ba? Kaya tayo dito, pasensyoso tayo. Pero sana naman, itong si Manuel Bunuan, talagang isotay siya ng maayos dyan. Kung ako congressman dyan, hindi na lang, usap na lang tayo. Halika dito, sekretary, punta ka sa opisina ko, ibebetting kita. Diba? Ibebetting kita. Come here, baby. Ibebetting process kita. Hindi. Puro kakalokohan PH. Punta na tayo dito kay Janet Garin at dito kay Ma'am Pinky Web. Hype na naman si PH Parang nakainom na naman ng Coke Zero. Nandito pa ba yung Coke Zero ko? Tama, nandito pa yung Coke Zero ko. Di pa nauubos. Tagal na nito, di pa ba eksperto? Di pa ba eksperto Coke Zero ko? Hindi, kay Tatay Diggs daw. Pagka umuwi si Tatay Diggs,
Kung yung iba, kung ano-ano yung mga pinapangakong ibigay, tayo itong coke na to ang ating ibibigay. Tatay Diggs, ito talaga, ito totoo to. Ito real talk to. Ha? October, pupunta ako sa bahay ni Tatay Digong. Sa October. Sa bahay ni Tatay Digong, doon ko iinumin itong Coca-Cola na to. Hindi, October, punta tayong Davao ha. October, pupunta tayo ng Davao. Dadalhin natin tong Coke Zero na to at iinumin natin doon sa bahay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magre-relax tayo doon, mag-chill tayo doon. I-feel natin yung mga nararamdaman ni Tatay Digong pag nandun siya sa kanyang pamamahay na yon. Sabay pag-alala na rin sa mga mabubuting nagawa ng ating El Capitan, higa nga, di ba? Ito na, punta na tayo dito kay ano. Dami mong sakali PH, no ba yan? Puro ka kalokohan. Ito, game. What happened after? So, No, you if wanted you- to say something. Yeah, if you will allow me, let's talk about what happened prior. Go ahead. So when you have a Janet Garin. Ano ba yun? Hilat siya pa lang ng dila mo, alam ko na ilalabas yan eh. Nababasa ko yung pagmumukha mo eh. Kaya nga, yung markado ng marka nitong si Zaldico at ni Martin Romualdez nasa noo mo eh. committee hearing, there's a list of who will interpolate. No. I am the first one listed. Maagang-maaga nagpalista na ako doon because I had other appointments. And klinaklaro ko lang ang pinapalabas kasi ni Congressman Toby Chanco na pinipigilan naming imbitahin si Congressman Zaldico. That's not true. All of us were in unison. Yes, we can invite Zaldi. Because I asked, is he a member? Hindi siya kasama sa imbitasyon kasi hindi member. And then there was a motion, and then Congressman Abante objected. The intention was to divide the House. I called for a suspension kasi sabi ko, teka, bakit tila tayo nag-aaway-away sa loob? Hindi, madam. Kayo naman, linuloko nyo na naman ng mga nakikinig eh. Noong nagsalita kayo, noong itinaas na nitong si Zaldico yung USB, doon ka nagpanik. Doon ka nagwala. Di ba? Yung floorness na nandito kay Toby Chanco. Zaldico ba nasabi ko? Toby Chanco. Pagkataas nitong si Toby Chanco doon sa USB, doon ka nagwala. Inaagaw mo yung floor eh. Kay Toby Chanco yung floor eh. Ba't mo kinukuha sa kanya yun eh? Problema sa'yo eh. Natapos na yung panahon mo para magsalita. Nung nagsasalita, nung nakita mo yung USB, nagpanik ka. Kulang na lang, mahulog ka sa upuan mo. O ano nangyari? Ayun, napigilan yung pagpapalabas kung ano man yung laman ng USB na yun. Mapahanggang sa ngayon eh, mystery yung pagka talaga may USB, no? Ano ho yan mga kababayan? Ika nga, sa tingin ko, nakuha na nitong si Congressman Toby Chanco yung kopya ng small committee. O meron siyang PowerPoint presentation doon. For sure. Well, Congressman Brian Poe is a colleague and the mother was being mentioned. Sabi ko, teka nga, wala namang, we were talking to Congressman Abante, please do not object. Ano ba yung objection mo? And yun yung sinasabi niya, we have interparliamentary courtesy. Pero sabi namin, baka naman pwede to shed light. But then, you know, in every hearing, you can request people to be invited during admin matters. However, the committee was being held hostage. Kasi na-divert ni Congressman Toby Chanco yung usapan doon kay Congressman Zaldico at kay Senator Grace Poe. Hindi niya na-divert. Kasi hindi natin malalaman ang punot dulo ng usapan kung hindi tayo mag-uumpisa sa A. Yung A, yun si Zaldico. Yung B, yun yung DPWH. Yung C, yun yung mga kontraktor. Yun ang ginawa nyo ho. Rekta ho kayo doon sa C. Yung A, B na step, hindi natin ginagawa. Kaya nagkakagulo tayo ng ganito. Nakuha nyo ba mga kababayan? Pero kung umpisan natin yan A, paano nagawa ang pondo? Paano nagawa ang budget? Sino yung mga naglabi sa mga flood control project? Okay, finish na tayo doon. Punta tayo sa B. DPWH, sinong mga district engineer na trumabaho? Sino yung mga nagbidding, sumali sa bidding? Sino nanalo? Paano nagkaroon ng bidding? Kailan nagka-bidding? Okay na tayo doon. Punta tayo sa mga contractor ngayon. Tapos balik na naman tayo doon sa mga congressman na nag-request ng mga projects na hindi nila binantayan kaya nagkanda-hendot-hendot. Sino shortcut nyo eh? Ngayon, linuloko nyo na naman yung mga makakapakinig dyan sa video na yan. Dyan sa pagsasalita na yan, itong si Janet Garin.
O paano ko nasabing maluloko? Ina-hijack daw nitong si Toby Chanko. Sinasabi ni Toby Chanko, hindi tayo makakapag-imbestiga ng maayos dito hanggat hindi natin alam kung ano yung punot dulo. Oh. Play. We did not. That's why I was trying to interject because it was my time. Ako yung dapat na nagsasalita. Ako yung dapat na ni-recognize ng chair. And I was pointing to the fact that we were not objecting. Pero ang point ko, imbitahan natin sila. Pero dahil hindi naman yan agad-agad, allow me to proceed to my line of questioning. Hindi. Nakita mo yung USB, muntik ka na nahulog sa kinauupuan mo. Ikaw talaga, bulera tong ali na to. So no? you were actually going to say that Congressman Zaldico is going to be invited. Yes, prior to that, there were a lot of congressmen talking. Sabi namin, dapat nga siguro talaga siya ang sumagot dun sa issue na yon. But the point of contention on the Infracom, ang pinag-uusapan kasi doon is paano na ipapasok ang ghost projects. Paano nagiging substandard? Kasi may mga aligasyon na ang dami ng mga middleman na nag-aalok at nagbebenta. And we wanted to know why. Kasi sabay yung budget hearing, di ba? Wala na si Saldi. Nasaan na? Iba na rin ang mga nasa Senado. Bakit sa 2026 budget, andun yung mga singit na flood control project that we cannot identify the Oh, tingnan mo. Tingnan mo. Tumalon ka sa 2026, pinag-uusapan natin yung 2025. Por Diyos, por Santo, tigilan nyo muna yung 2026 na yan. Pag-usapan natin dito yung mga ghost project, hindi yung mga, kung ano yung mga nakalagay, kung ano yung mga ghost project insertion o kung ano man yung sa 2026. Tigilan. Iiwan na kita dyan. Janet! Janet! process by which they are being inserted. At ang sinasabi ng galing sa Kongreso, no. Pagdating ng budget sa Kongreso, andyan na siya sa National Expenditure Program. Balikan ko lang po, Kasi napakiusapan na nga nung huling budget deliberation, yung DPWH Secretary. So alam na nitong si Bonoan kung anong ilalagay niya sa susunod na budget na pag-uusapan, yung mga yung mga item na ilalagay nila na infra project, nandyan na kasi last budget deliberation pa, pinag-usapan na. Kayo naman, no? Naglalaglagan na sasabihin niya ng kaya nga yung mga panahon na to, merong malalakas na puwersaan nag-uumpugan. Yung mga tao sa House of Representatives at yung mga taga-Malacanang. Paano sila nag-uumpugan? Yung mga taga-House of Representatives, pinagpipilitan nila, nasa National Expenditure Program yan, nasa NEP yan, hindi namin in-insert yan, wala kaming ginawang kalokohan dyan. O sinasabi naman ng Malacanang, kayo nag-insert nito. Yung mga congressman nyo, linapitan kami. Sinabi nila, isama namin to, request to sa amin. O ibig sabihin, request pa rin, galing pa rin sa mga congressman. Anong tokwa? Ngayon, kung talagang kasama yan sa project ng master plan, kung tawagin, flood control master plan, nagka-problema, meron pa rin problema. Okay, meron ho talagang dapat ipaliwanag itong si Secretary Bunuan. Yun. Congresswoman, yung sinabi niyo po, bakit may mga ghost projects? Bakit may mga substandard projects? Why, ang sabi niyo po? Hindi ho ba importante din si who? Yes, that's right. That's why we said, imbitahin natin, but for the meantime, nawala siya. Kasi papadala mo yun ng imbitasyon. Allow us to proceed to the first interpellator, and that's me. Kasi 9 o'clock dapat ang start. 9:30, I should have started questioning kasi marami kami sa pila. Parang tapos na yung issue na yon. And I presented to Congressman Toby Chanko, yes, meron tayong dapat tingnan. Pero hindi ba dapat tingnan rin natin paano ito permanently or semi-permanently i-plug? Because my point is, it's being repeated But are you interested to find out what happened in the 2025 budget? Yes, we are. Because it can appear, Congresswoman, na you want to fix the 2026 budget and plug the loopholes. And sabi mo nga, may mga ahente, may mga extra, may mga etc. Andun po tayo. Pero doon sa nangyari sa 2025, how interested are you to find out? Butata ka! Butata ka, Janet Garin! Oh, yan sinasabi ko sa'yo Oh, kakasabi ko lang, banat ka ng banat. 2026 ka ng 2026. Loophole ka ng loophole. Ayusin muna natin. Anong nangyari? Paano natin malalaman? Small committee report, BICAM report. Doon natin malalaman sino makakasagot.
Saldico, butata ka na naman. Sino nakasoplak sa'yo? Yan ang aking labidabs. Ang aking crush. Crush ko yan eh. Kahit na medyo nakasimango sila. Sabi siguro nito si Ma'am Pinky, ang labo mo, madam, di kita maintindihan. Aray ko, ano yan? Gusto nyo matapos yung korupsyon pero ayaw nyong pag-usapan kung paano nabuo yung korupsyon sa 2025 budget? Ano yan? Aray ko, ganon? Yun yung Ma'am Pinky. Labo, di ko maintindihan ka rin. Ano yan, bububuhan lang, ganon? Very interested kasi dugtong siya eh. The allegations na, okay, let's talk about the allegation na meron daw insertion si Congressman Saldico na how much was that, 13? 13B. Okay. According to Congressman Toby Jiang. That we have to see. Kasi kapag ikaw ang chairman ng appropriation at meron kang nakikitang mga, well, all members will have to submit their request to the chairman of the Committee on Appropriation. And you make a general request covering everybody. That's how it works. A Kaya- request for what? Example, meron ka sa distrito mo, nakita mo, oh, may pondo yung tulay, I see, gawa okay. na yan eh. So, these matters, yes, that's why I was saying, that's correct. We look at the small committee, we look at the BICAM, and andyan na yung reforms ngayon eh. Di ba, yung small committee will now be Diyan ka na naman. Asan yung reform? Asan yung reform? Pakita mo sa akin yung reform. Siguraduhin mo papakita mo sa akin yung reform. Sino reform? Yan si Swansing, reform ang tawag mo dyan? transparent. Pero ang sinasabi namin, dapat buuhin natin. We cannot just focus here. We have to focus on the whole process. Yes, the 2025 insertions should be checked. However, the other alleged insertions, especially the ghost projects and the substandard projects, are not congressional insertions. How do you know that? Because Secretary Bunoan admitted it. Kasi yun nga yung point ng iniimbestiga namin. I asked Bunuhan kasi ayaw pa niya magsalita. Pero sigurado ako dito, hindi kayo dito, hindi kayo off the hook, ikaw kung tawagin, di ba? Hindi kayo obsyelto dito, madam. Madam, wag ko kayo masyadong linis-linisan. Yung mga kasama niyo sa House of Representatives, naglolobuhan yung mga salin nila. him the two projects that the President visited. Can you confirm that these are ghost projects? And he said yes. And we told him who were the proponent. Saan ito sa budget nakalista? These were already listed when DBM submitted the budget to Congress. Meaning, it's an agency initiative. That's why Galing I was telling... galing po galing sa sa ahensya, departamento hindi po na galing sa inapprove ng congressman o DBM. congresswoman. Yes. So Okay. ang sabi ko, buuhin natin ito. But that does not mean, no, Congresswoman, that just because yung dalawa pong binisita ng ni Pangulo na natuklasan ninyo, according to the DPWH Secretary, former Secretary Bonoan said, that came from the NEP. Kumbaga, galing talaga sa DPWH. That doesn't necessarily mean all these other hundreds of other projects came from the DPWH. That's why we They were could have asking. been That's why we were insertions. asking. In your face, Janet Garin. In your face. Ugas kamay kayo dyan, ha? Ano ka, abogado ka ni Saldico? Ganon? Walang niya ka, ha? Kasi, okay, merong mga Okay. insertion, yung mga initiative ng mga congressman. Pag may initiative ka, meron kang pagkukunan ng pondo. And usually, you will see that this project is not needed in your area anymore and you are proposing a new project. Technically, it's an errata, it's an amendment. Nakasanayan lang yung word na insertion. But the point is, meron kang pagkukunan, may i-identify ka na hindi kailangan at ililipat mo dito. Pero, Sino magsasabi na hindi kailangan, madam? Si Saldico? Walang niya kayo, ha? Siya lang pala nagdidesisyon. Hindi kailangan ilipat yan dito. Ito kailangan, ito kailangan, ito kailangan. Hindi kailangan ilipat dito. Kayo lang nag-uusap, ganon? Kakapal ng mukha nyo, ha? Ano? Ito PhilHealth, hindi kailangan kasi gagamitin to panggamot sa mga tao. Hindi natin lalagay niyan. Lalagay natin yan sa flood control. Ganon? Kapal na mga mukha nyo, ha? Paano? O DepEd, ito hindi kailangan kasi para sa edukasyon ng mga bata yan. Tapyasan natin yan, ilipat natin sa flood control. Ganon? Kakapal na mukha nyo, ha? Tigil-tigilan nyo yan. Di pa ba kayo busog? Panahon pa ni Panot. DOH ka na. Nabangsagan ka pang dembak sa Queen.
Hanggang ngayon ba naman, madam? Ay, nako. Gared. Doon kasi sa mga nakikita, I believe Secretary Bunoan admitted to 15. Ongoing yung ano eh. Now, itong mga nakikita niyang ibang mga flood control na substandard, nasa NEP na rin eh. Nako, ay relax ka lang. Alam niyo anong tawag dito? Desperate move na PR at its finest kung tawagin. Marami ho tayo, kayo, alam nyo rin yan. Yung mga lagi kong kasama dito na sumasalansan, yung mga nanonood, nagko-comment, ramdam nyo yan. Makita nyo pa lang yung BS. Tain ng baka, alam nyo na kagad. Yang interview na yan, BS yan. Anak ng tokwa, point blank masasabi mo na yung mga yan, ghost project, nasa NEP yan. Paano nga kung pinakiusap kay ano yan, na ilagay na kagad sa NEP, hindi na i-insert, hindi na i-request kay Zaldico, rectang NEP na yan. Paano yun? Kung congressman din na nagbigay ng proposal dito kay Manuel Bunoan at pinagbigyan siya. Anong sabi nitong si Joel Chua? Yung proyekto na yon, i-request niya sa DPWH kaya napagbigyan. O saan nakita yung project na yon? Nasa NEP. Pero sino nag-request? Joel Chua pa rin. Tama mali? In other words, yes, we look at the 2025 budget, but what I wanted, what we were proposing, that's why a day before I was presenting it to Congressman Toby Chanco. Bakit patuloy nangyayari? Alam mo yung napakatapang nilang gawin ito. Is it a problem of how you want to begin this hearing as opposed to how they want to begin? Or for example, Congressman Toby Tiangco would want to begin this investigation? Because from where I'm sitting, it appears that you want to plug the problems or the loopholes dito sa 2026 budget. Both. Opo. Because pero saan po kayo mag-uumpisa? Kahit na po both. Buo Doon yan sa eh. prosesong yan, Buo yan sa eh. 2025 po ba kayo mag-uumpisa o 2026 pabalik? both. Because kaya nga ang tinutumbok ko doon, the areas where there were a lot of alleged flood control Madam, alam ko sa health ho kayo. Anong ginagawa niyo dyan sa infrastructure? Di ba doktor kayo? Ang expert, puta kaya kayo doon sa PhilHealth. Yun ang solusyon ninyo. Budget deliberation, ang tupagin nyo kung paano na hindi mangyayari yung ginawa ng Tambaluslos at Saldico diyan sa budget ng PhilHealth. Puta kaya kayo doon. Hindi kayo kailangan nyo sa infrastructure. Marami ng sintu-sintu dyan. Huwag na kayong dumagdag. projects. Substandard. Yes. Are the same areas now listed in 2026? Ang punto ko doon is ongoing ang budget deliberation. 2025, kung meron man managot ang dapat managot. Pero ang 2026, sayang eh. Mapipigilan pa natin eh. Ang daming nagugutom. Anong mapipigilan pa natin? Sa tingin mo, makakalusot yan sa Senado? Nandiyan si Rodante Marcoleta? Ano na naman yan? Pahiro effect. Pahiro. Sila lang ang malinis, sila lang ang makakapagsalba sa budget ng sambayan ng Pilipino. Pero sila rin ang tumatapyas. Sila rin ang nagtatanggal. Sila rin ang nagbabawas. Mga walang hiya kayo. Lokohan mga kababayan. Huwag naman sana umabot tayo sa punto na para tayong Indonesia ngayong mga panahon na to. Huwag naman sana. Oy, para sa mga taga Iloilo, ha? Huwag niyong gagawin yun sa bahay ni Janet Garin. Masama yan. Yung mga napapanood nyo sa social media, huwag nyong gagayahin yan. Dahil yung mga taga-Indonesia napuno na sa kakurakutan ng mga mambabatas nila. Tayo napuno na ba? Huwag natin gagawin yan. Maidadaan natin yan sa lamalumanay at mapayapang proseso. Revolusyon. Revolusyon sa pagboto. Pipili tayo ng matitinong leader. Revolusyon sa pagkilatis ng mga kandidato. Yan, di ba? Ang daming kailangan. So, there is an urgency to tackle both, especially 2026. And, okay, I am not objecting. However, let us be factual about the situation. Hindi kami korte. Hindi kami korte. So, let's say, may makita na mali dun sa small committee. May makita na mali dun sa BICAM. We are not a court. We can, we can participate, we can give information and whatever. But the President already said he's forming a third-party group to look into this, an independent group.
Imagine we are investigating what the president is investigating. Hindi nakakagulo kami doon. That was what we were Why explaining. do you say nakakagulo when it can be complementary? Because that's happened in the past. Quadcom, hindi ho ba? Well, di ba very clear naman ang sinabi ng presidente, bubusisiin nila yung mga yon. That's why, ang punto nga namin is, yes, if you want to invite, let's invite. If the president are identifying these projects and DBM, related naman kasi sila eh. Parang hindi pwedeng ituro lang dito sa Kongreso. Hindi pwedeng sisihin lang si Congressman Saldico. There are enablers that are still inside and we cannot see them. There are Hindi lang daw pwedeng sisihin itong si Congressman Saldico. Madam, huwag ka masyado magpahalata. Naku, baka ma-inlove sa'yo si Saldico niyan. visible enablers who pave way to have so much impunity, so much so that the 2026 budget still Baka sa susunod, ito na marinig mo. Ay, wag na lang, wag na lang. has this. I guess the crux of the issue here is when you talk about the House Tricom Committee, the first question really that came to people's minds were, how can Congress investigate itself? How can the congressmen and women investigate their fellow congressmen and women? And when you have a hearing like this, wherein one says, Congressman Zaldico allegedly inserted 13 billion, hindi ho ba? And the other one says, tingnan natin yung 2026 budget at 2025 budget. I guess the point being is, there will be people who will actually be wondering, papatawag niyo ho ba talaga? And will you be able to question him? Okay. When we were asking colleagues, syempre hindi. Hirap na hirap ka, madam, no? Okay lang naman, kung masakit, umaray ka. Sabi mo kay Saldico, hirap naman ito, trabaho na to. Di ba, makiusap ka. Kung di ko kaya eh, hirap mong pagtanggol eh. Hirap mong Parang pelikula lang. Ano? Ang hirap mong ipagtanggol. Ito sinasabi sa labas, no? Oh, sige. Marami rin ang nagsabi, I think it's time for all of us to request Congressman Saldico to speak up. Kung ano ba ang nandoon? O ano ba itong mga alleged insertions na ito? Ako, manwala kasi hindi magsasalita si Saldico. Hindi magsasalita si Saldico. Alam niyo kung sinong pumipigil kay Saldico para magsalita? Alam ka, naknanto ka, sino ba yan si Saldico? Di ba? Nagkaroon lang naman ng boses yan nung naging speaker si Martin Romualdez. Kaya diyan sa pagprotekta ng mga congressman na yan kay Saldico, parang pinoprotektahan na rin nila sino? Yung nag-appoint kay Saldico. Are this from the agent? Basic. Sa pagprotekta nila na yan kay Saldico, pero talaga ang pinoprotektahan nila yung nag-appoint kay Saldico. Yun lang ho yun, mga kababayan. Agency, just It takes two to tango, ika nga. Tango? Paano ba yung tango? It takes two. Baka three pa nga yan eh. It takes three to dance. just like now, we are hearing Secretary Amina Pangandaman saying, babaguhin namin ito, inaamin namin na may problema, we will do this and give this to Congress. When she does that, the proponent will be the chairman of the Committee on Appropriation. I am not protecting Congressman Saldico, pero yung sa Pinoprotektahan mo, madam. Huwag na tayo magbulaan. Ang ko, ano sa tingin mo kami na mga nakikinig dyan sa mga sinasabi mo? Mga tanga kami, ganon? Siguro, yung mga Talyanista at Ensaymada, yung mga vlogger na walang paninindigan, oo, naniniwala ako, mabubola mo sila. Baka sabihin pa nga nila pag narinig kayo, aba, parang totoo nga yung sinasabi ni Garin. Pero kami mga DDS vloggers, hindi. Never. Di mangyayari yan, madam. sa akin lang, tama, okay. I mean, I am not objecting to the advocacy of Congressman Toby Chanco. Pero alas 9 tayo nagsimula, 1:30 na. Ako yung pinakaunang interpellator. And okay, the intention of the Infracom is not to investigate congressmen. Kasi nakakaasiwa naman yun. But the intention is to pinpoint The intention of the Infracom malaman kung paano nagsimula yung simula at yung punot dulo ng issue ng corruption diyan sa flood control.
Ako na sasagot dahil sigurado, salblay na naman yung sasabihin mo, Janet Garin. Yun. Dapat ang inyong hadikain malaman ang umpisa at katapusan kung paano nag-umpisa at matapos yung pagnanakaw dyan sa flood control scam. The flaws in the system. Hindi. Paano nyo malalaman yung flaws kung hindi kayo mag-uumpisa? Kung hindi natin uumpisa from the start? Paano tayo makakapag-legislate na maayos na batas kung hindi natin maririnig ang yung mga punto de vista ni Saldico? Di ba? Napakalaking kalokohan yan. Madam naman, huwag na tayong binubola mo na naman kami. Where the guidelines, the safeguards during the time of Secretary Babe Singson? Nasaan na ito? Kasi ginawa na ito. Could the flaws include the congressmen themselves? I guess that can be pinpointed. Yeah. Kasi if That you can just be say pinpointed. proseso, we're all for that, hindi ho ba? Pero syempre, because of all this talk that there's been an insertion, number one. Number two, the PCIJ reported that the co-linked companies, 3 of them, bagged about 15.7 billion pesos from 2020. 15.7 billion pesos? Tapos pinagtatanggol ni Garin? 15.7 billion. 2022 to 2025. That's why they were It's there, almost being cool. staring at your face. And yet, there is this, pag-usapan muna natin yung proseso, when you can actually start where, nandun na po yung sinasabing facts. Nandun na po sa Naka-home run na naman si Ma'am Pinky Web. Naka-home run na naman. Saka, ang hirap, no? Ang hirap sagutin yan, sa totoo lang. Paano tayo makakapag-imbestiga? Paano natin nasasabi na pag-usapan muna natin to, ito na nga yung problema, nasa harap na natin. Sino? Si Saldico. sa harap ninyo. Just to lay down the cards, when I said pag-usapan yung proseso, to pinpoint where they entered into the picture. Kasi andun naman yung mga contractors, di ba? So, sila andun yung mga... Buisit ako. Wala, sinusubukan niya maging propagandist para dito kay Saldico. Wala ko tayong matututunan dito kay ika nga, magtataasan lang yung alta presyon nyo. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ko kayo kay Janet Garin. Huwag ko kayong basta-basta maniniwala sa anong salitang lalabas sa bunganga ng alin na yan. Dahil yan, yung pinagtatanggol niya na di umano, nagbag ng 15 billion doon sa mga kumpanya niya na gumagawa ng flood control projects. So always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Yung tinutukoy nitong si Ma'am Pinky Web, yung di umano, yung mga mga kumpanya na nakakuha ng proyekto ng flood control, nakapagpasok sa kanilang mga bulsa ng 15 billion pesos. Pahalin ho natin ang Pilipinas. Ay, nako.